Next, yung ganitong sign na naman na kailangan ito makikilala ng iyong bulayat. Yung ganitong sign na makita mo sa Quran. Yung ganyan. Ganyan. Mula dito hanggang dito, ang papansinin mo lang, ito ay pwede natin makita dito ang 5 letra na yan. Nun, ta, sa, ba, at saka ya. Kahit saan dito sa 5, pwede natin makita sa ganitong sign. Kapag isang tuldok, nun. Kapag dalawang tuldok, ta. Kapag tatlo, sa. Kapag dito naman yung tuldok niya ay ba. Kapag dalawa, ya. Okay. Next, yung mula dito hanggang dito, ang makikita natin dyan na letra ay dito sa tatlo. Ha, ay jim, ha, at saka kha. Kapag walang tuldok, ha. Ha, yan siya. Kapag may tuldok dito, kha. Yun. Kapag dito yung tuldok niya sa baba ay jim. Tingnan natin sa Quran. Ito. Yan siya. Hindi lang masyadong maganda yung pagkakasulat ko. Pero ito siya. Ito ang exactly na shape niya, makita mo. Dalawang tuldok, kaya ito ay ta. Ito ay may tuldok dito, kaya ito ay jim. Ra, ito ay aliful line. Patagalin mo rin dito sa ri dahil may aliful line dito. Ito yung sinabi ko dun sa part 5. Napatagalin mo ng konti. Kaya ito ay mim nun. Ito naman ay ta pa rin, kagaya niyan. Tapos, tingnan mo, ito ay may tuldok dito, kaya jim. Ito ay walang tuldok, kaya ito ay ha. Ha. Next, sumunod sa kaniyang letra ay ta. Tingnan mo yung ta. Ito ay ta, ito ay ta. Tapos, tingnan mo yung style ng tuldok niya. Yan, nagkapatong. Tapos, itong letrang ito ay ha. Ito ay ha. Ito ay ha pa rin. Ito ay hum. Ito ay ha. 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 Kaya pansinin mo, paiba-iba yung style ng ha na makita mo. Ito ay ha pa rin yan. Pero balik tayo dito. Ito yung point ko. Ito ay, dito na tayo magsimula. Ito ay, may tuldok dito, kaya ito ay jim. Ito ay nun. Ang nun, mayroon ganyan. Tapos may alipusagira, patagalin mo ng konti. Kaya ito ay basahin mo ito ng, ito ay ta, ito ay jannatu ad. Sabihin mo na itong letra. Ito ay ain. Ang ain kapag sa first time natin makita, ganito ang shape ng ain. Dal, nun. Ito ay jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ito ay mula dito sa ha, diretsoin mo dito sa lam. Hal, iwan mo na itong alif na dalawa, diretso ka dito sa lam. Kaya hal. Mula dito sa hamza na ito, alif na may hamza, ito yung bawel. Kaya ito ay an, ito ay nun, ha, ra. Ito ay an, har. Patagalin mo dito sa har kasi may alipusagira. Ulitin ko ha. Jannatu adni. Sasabihin natin dito na magtatapos sa letrang nun dahil double. Kaya jannatu adni tajri min tahtihal anhar. Tihal anhar. Pansinin mo yung pinagkaiba ng ha at saka ha. Tihal anhar. Kailangan talaga paulit-ulit mo itong panuorin para masanay talaga makita ng bulayat mo. Itong mga letra na pinakilala ko dito sa Quran. Next. Dito naman tayo. Ito ay alif, lam, ha, kaf, mim. Ito ay basahin mo ito ng al. Itong ha, ito yung bawel. Patagalin mo ng konti dito sa ha kasi may alipusagira. Ito ay kaf, kaya ito ay alhaakum. Alhaakum. Hindi ko muna gagamitin ang bawel na yan. Next, ito naman ay alif,
lam, ta, kaf, alif, tha, at saka ra. Sinabi ko sa part 5 na kapag ang letrang sumunod sa lam ay may kasamang ganyan, ay masasilent ang lam. Kaya ito ay, basahin mo ito nang dito tayo magsimula sa alif, ay sabihin mo na at-taka, at-takathur. Patagalin mo ng konti dito sa ka dahil may alif, kaya at-takathur. Hindi natin gagamitin ang bawel na yan kasi mag-i-stop tayo. Kaya ito ay at-takathur. Silent ang lam dahil ang letrang sumunod sa lam ay may ganyan. Ngayon, kapag diniretso natin yan, ay ito ay alhaakum. Ito naman ay at-takathur. Kapag diniretso natin yan, ay magiging pati alif ay silent. Kaya ito ay alhaakumut takathur. Alhaakumut takathur. Hanggang dito na lang muna kasi maraming minutes na. Sa next naman yung iba.